Dakila ang katapatan ng ating Panginoon. All that we needed, He had provided. And that's not only pertaining to our physical needs or material needs, but lalo tigit sa ating spiritual na pangangailangan, ibinigay niya ang ating tagapagligtas. Muli ho, welcome po sa ating Sunday School. Tayo nagpapatuloy at nalalapit na sa pagtatapos. Lord willing, today we will start with our lesson sa commandment number 9. So pagkatapos niyan, Lord willing, 2 Sundays and then another 2 Sundays sa commandment number 10 and maybe another concluding Sunday. So more or less 4 to 5 Sundays na lamang ho ang titira sa ating pag-aaral ho sa sa 10 utos, and hopefully as we have said sa atin ho mga unang pag-aaral, isa sa mga goal ng ating pag-aaral ho dito is not just to gain more knowledge but to really, let me use the word, fall in love sa kautusan ng Panginoon. Ang sabi nga ho ng mga awit, "Oh, how I love thy law. It is my meditation all the day long." And muli, merong sense at merong pananaw. Even sa mga Kristiyano ay meron pa rin natitirang minsang parang alam niyo, ang tingin sa 10 utos antipatiko, parang kalaban, parang kontrabida, parang KJ. Pero I hope ay mas makita natin yung ganda, mas makita natin yung lalim, at mas makita natin lalo na yung kabutihan ng 10 utos na ibinigay ng Diyos sa atin. And one of which na atin nung napag-aralan, it points us to Christ. It points us to Christ for our salvation. And also still, kung tayo ay mananampalataya, na it points us to Christ na siya pa rin. Sa Kanya pa rin merong kapatawaran patuloy ang mga pagkakasala o paglabag natin sa mga kautusan ng Panginoon. So bago tayo dumako sa ating review ng 8th commandment, then proceed sa pag-aaral sa 9th commandment, tayo ho muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan, Diyos na banal, tunay Panginoon, dakila ang iyong katapatan kagaya ng aming inawit. Hindi dahil kami ay tapat, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil Ikaw ay tapat. Ikaw ay mabiyaya at mahabagin sa amin, O Diyos, na meron pa rin kaming buhay at kalakasan. Meron kaming oportunidad upang magtipon sa iyong pagsamba at pag-aaral ng iyong salita. At Lord, lalo't higit, meron kaming kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Salamat, O Diyos, sa iyong kadakilaan o sa dakilaan ng iyong katapatan. Nawa, Panginoon, as we seek to study your word this morning, pagpalain mo nawa kami. Ang goal namin, Panginoon, ay hindi para magkaroon lamang ng dagdag na impormasyon, kundi lalo kaming maging banal sa aming pamumuhay at lalo naming makilala Ikaw, O Diyos, na nagbigay sa amin ng iyong mga kautusan. At nawa, Panginoon, gamitin mo po ang iyong mga salita. Kung mayroon mang mga kasalanan sa aming buhay, expose mo sa pamamagitan ng liwanag nito. At nawa, O Diyos, ito'y pagsisihan at patuloy na paglaban. At lalo't higit, kung mayroon mang naririto na hindi pa mananampalataya ng aming Panginoong Hesukristo, gamitin mo ang pag-aaral namin sa 10 utos upang ipakita ang kanyang pagiging makasalanan at idalin siya sa tanging tagapagligtas na makasalanan, ang aming Panginoong Hesukristo. At lahat ng ito, Panginoon, ay hinihiling namin maging ang iyong gabay, pag-iingat at patuloy na tulong sa aming mga kapatiran na handon ng mga karamdaman. Alam mo po, O Diyos, ang mga kalagayan. And then ganun din, comfort, Panginoon, particularly sa Eugenio family, kay Nanay Lani, at sa pamilya po ng namayapa niyang anak. At ganun din, Panginoon, sa Tanudra family, sa kapatid ni Sister Pinky. O Diyos, Ikaw po nawang patuloy magbigay ng kapayapaan at kaaliwan sa kanila. Lahat ng ito, idalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So tayo dumako sa ating pinaka-lesson this morning. And una ho pa sa lahat, 2 bagay pala. Salamat sa Diyos sa naging successful na Ladies Fellowship kahapon. So kung hindi kayo nakasama, you missed it. Naging napakalaking biyaya ho sa ating mga kababaihan, both single and married. And salamat sa Diyos maging doon sa sponsor, doon sa ginanap huyaan doon sa Steer Cafe. And then also, purihin din ng Diyos. Napansin nyo siguro may kakaiba sa ating bahay-sambahan, yung sinisimulang renovation and na patuloy huyaan. So next week, may makikita kayong mas mga pagbabago pa ho dyan. Nevertheless, ay salamat po sa Diyos sa kanyang patuloy na probisyon
provision at pag-iingat at sa mga ginagamit niya para ho dyan. Okay, so dako ho tayo. Matagal na ho natin hindi ginagawa ito. Let's go over again the 10 Commandments. If nothing else, I hope pagkatapos natin dito ay makabisado natin ang 10 utos. Commandment number 1, thou shalt have no other gods before me. Commandment number 2, thou shalt not make unto thee any graven image. Commandment number 3, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Commandment number 4, remember the Sabbath day to keep it holy. Number 5, honor thy father and thy mother. Commandment number 6, thou shalt not kill or murder. Commandment number 7, thou shalt not commit adultery. Commandment number 8, thou shalt not steal. And number 9, thou shalt not bear false witness against thy neighbor. And commandment number 10, thou shalt not covet. So ito ho ang 10 utos ng ating Panginoon. And last Sunday, atin yung tinapos ang pag-aaral sa 8 na thou shalt not steal or huwag kang magnanakaw. Ang ibig sabihin ng pagnanakaw ay pagkuha ng bagay ng property ng iba sa hindi tamang kaparaanan. Any other, anumang property ng iba na kinuha mo, inari mong sa iyo na hindi tamang kaparaanan. Meron naman tamang kaparaanan. Sasakyan ng iba, pwede mong bilhin. Ayan, tamang kaparaanan yun. Pero kung bigla mo na lang bubuksan yung pintuan niya at kukunin mo yung sasakyan niya, yun ay pagnanakaw. The 8th commandment and its spiritual significance, bigyan din natin yung pansin. Hindi lamang ito may kinalaman sa mga material na bagay, kung hindi may kinalaman dito sa spiritual. Whenever we take something that does not belong to us, however we do it, we sin against our neighbors and to God also. Hindi lang tayo nagkakasala sa ating kapwa, tayo ay nagkakasala din laban sa Panginoon. Because clearly, ito ay utos ng Diyos. Every theft is a failure to trust in God's provision. Yun yung sinasabi doon. Yung pagnanakaw na yun ay kawalan natin ng pagtitiwala sa pagpo-provide ng Diyos sa atin. Gusto pa natin kumuha at gusto natin kunin yung provision ng Diyos sa iba. Number next, every theft is also an attack on God's providence for others. As we have said, merong provision ang Diyos sa iba, pero yun ang gusto mong kunin. Yung binigay sa iyo, hindi ka kontento. Yung binigay sa iba, gusto mo yung kunin. Walang iniwan yan sa dalawa naming anak. May ibibigay kami kay Timmy, may ibibigay kami kay Leah. Ang problema, si Timmy mabilis kumain. Si Leah mabagal kumain. Sino unang mauubos? Kay Timmy. At minsan makikita mo si Timmy, magtatangka na siya. Titignan niya na yung kay Leah. Minsan sasawayin namin, teka muna. Hindi yan sa'yo. Binigay namin yan kay Leah. Yung sa'yo, inubos mo na. Tapos na. Wala na. So again, in that sense, gusto ko makita natin yung larawan na yun na, meron binigay ang Diyos sa atin at ang sabi sa atin, be content with such things as He have. At wag nating kunin yung ibinigay ng Panginoon sa iba. The point of this command is not only respecting God's provision for others, but it also calls us to be a good steward of what He or God has entrusted to us. Isa yun. So muli, ang mga 10 utos, isa sa mga paraan para ma-appreciate, maunawaan natin yan is positive, negative. Yung nagsasabing, thou shalt not steal, negative. Ano yung positive nun? Well, be good stewards ng mga pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Dapat tayo masumpong ang mabuting katiwala. At isa yun sa mga binigyan natin ng diin. Pag tayo ay nag-aaksaya ng mga resources, pangunahin na ang pera na pinagkatiwala sa atin na pwede natin gamitin sa mas mga maayos at matalinong kaparaanan, ay hindi tayo nagiging mabuting katiwala at tayo ay nag-engage in a way sa isang uri ng theft. Bakit? Hindi yun sa atin, pinagkatiwala lang sa atin yun eh. Halimbawa, meron kang kumpare, pinagkatiwala ko, Brad, pare, ipagkakatiwala ko muna sa iyo yung aking 100,000, ha? Balikan ko after 2 months. Pinagkatiwala, hindi sa atin yun, hindi sa iyo yun, pero pinagkatiwala sa iyo. Ngayon, anong ginawa mo? Doon sa 100,000, ginasta mo kung saan-saan. Hindi sa iyo yun. Ito yun ay pinagkatiwala.
tiwala. And as we have said, this is the problem with gambling. And particularly, ang tinutukoy natin, ito yung widespread na gambling at nakita natin, pinag-aralan natin yung mga prinsipyo na nasa ilalim nito. Now, maaaring merong magsabi, Brother Paul, wala namang verse sa Bible na thou shalt not gamble. And that is true. Pero marami pa rin mga bagay sa Bible na walang word for word na pagbabawal, pero merong mga prinsipyo sa salita ng Diyos na nag-govern dito na makikita natin na hindi ito wasto. Gambling is inconsistent with biblical virtue. Ito ay binibigyang gasolina or pinaandar ng may nandun yung covetousness. Gusto mong biglaang yaman, gusto mong biglaang makakuha yung pera ng iba, yung greed, and yung materialism. Doon yung pambihira, ang pangalan dito, ang mega jackpot ay 112 million. Anong pwede kong bilhin? Anong pwede kong gawin doon sa... Hindi ko na kailangan magtrabaho. Pwede na ako mag-around. Yung mga prinsipyo na nasa likuran nito, napaka mapanganib. All gambling involves 4 elements. Something valuable is put at risk. Something belonging to someone else is at stake as a prize. So meron kang pinuput at risk. And then meron ding iba na nagpuput ng risk. And then yung magiging premyo ay yung mga bagay na mga itinaya na yun. There is an element of chance involved in determining the outcome. There is no new wealth created in the process. Walang bagong yaman, meron lang nawawalan, meron lang isang nakikinabang, di umano. Pero madalas, lalo na sa mga casino, yung mga gaming na yan, ang talagang panalo ay ang casino. Wala talo ang lahat ng nagsusugal sa mga yun. All significant characteristic of gambling breaks one or more biblical principles and means, dapat merong end dyan, to gain or exchange wealth. Ano ba yung mga biblical principles na makikita natin to gain and exchange wealth? Una, labor. Pagtrabahuhan mo, mag-provide ka ng service. Pwede kang sumweldo, pwede kang bayaran. Commerce, buy and sell. At iba pang mga legitimate na komersyo. And then giving, nakatanggap ka, merong nagbigay sa iyo. Or charitable works or inheritance na tinanggap mo dahil minana. So again, these are the biblical means, and gambling ay nilalaktawan ng lahat ng ito. Walang labor. Actually, kaya gusto ng iba, bigla ang pera nang walang trabaho. Walang komersyo. At walang pagbibigay. And doon pa yung malaking aspeto ng it is very addictive. Sabi ni Phil Johnson, gambling has none of the elements that makes those enterprises good. It involves no work, it contributes nothing of value to the economy, and it is the moral antithesis of charity. Again, ay nahandoon yung hindi ito ay kawalan ng pagmamahal. Kawalan ito ng pagmamahal. And binigyan pansin ni Albert Mohler, one of the most significant sins of the gambling industry is treatment of the poor. Again, ang target ng maraming mga bagay na ito ay ang mga mahihirap. Rather than offering genuine hope and a way out of poverty, gambling operators prey on those who are most desperate. The concentration of lottery ticket outlets in lower income neighborhoods is no accident. Madalas ang mga lottery outlets na handun sa mga lugar na marami ang mahirap. Wala yan doon sa mga White Plains ba tawag doon? Wala yan doon sa mga wala. Yun ang target nila. At gaano karami ang nawawalan araw-araw. Ay nagkausap ako minsan, Brother Paul, tumataya ako noon 20 araw-araw, 20, 10 araw-araw. Sabihin mo ng 20 araw-araw.
Sabi mo ng 6 na araw sa loob ng isang linggo. 120 isang linggo. Magkano yun isang buwan? 480 isang buwan. Magkano yun isang taon? Kulang-kulang 6,000 isang taon. Tumatama ba? Madalas hindi. So muli ho, ito ay nakaka-epekto ng sama at ito ay lumalabag sa mga biblical na prinsipyo. Pinag-aralan din natin ang ika-8 utos and ang pagiging charitable or generous. Ang sabi sa Ephesians 4:28, let the thief no longer steal. Okay? Yung mga nagnanakaw, tigilan ang pagnanakaw. Ano dapat nilang gawin? Let him labor doing honest work. Magtrabaho ng honest. With his own hands. At isa sa mga dahilan nito ay so that he may have something to share with anyone in need. Isa sa mga goal ng pagsusumikap, pagtatrabaho, isa sa mga biblical na dapat, let me just say, na nakalaan, meron sa ating kaisipan. Hindi lang ito pambayad. Bakit ka nagtatrabaho? Hindi lang dapat pambayad ng kuryente, pambayad ng upa, pambaon ng mga anak. Isa sa mga biblical na dahilan para meron akong maitulong. One of the positive sides of the 8th commandment is not just the promotion of honest work. Part of it is being good steward ng mga binigay sa atin ng Panginoon is to give effort to charitable works o pagbibigay sa iba. Ito ay expected sa mga mananampalataya, lalo na sa pinagkatiwalaan ng Diyos ng mas marami. Naalala niyo, sabi ni Pablo kay Timothy, turuan mo yung mga mayayaman sa sanlibutan ito ng mga Kristiyano na they be rich in good works. Pero hindi lamang yun, dito tayo natapos last Sunday, part of being good stewards of God's provisions is enjoying them and praising God for the blessings that He has bestowed. Okay? Hindi anti-joy ang Diyos. Muli ho, isang bagay na pwede at maganda na pinagtrabahuhan at nagkaroon ng pagkakataon na ito ay ma-enjoy, hindi masama per se. Ang masama ay yung ginagawa mo ang lahat ng bagay para lang mag-enjoy. No. Yung provision ng Panginoon, yung biyaya ng Diyos, for example, pwede kayong lumargang bilang pamilya at ma-enjoy nyo mga bagay-bagay at huwag kalimutan na purihin ang Diyos. Salamatan ng Panginoon. Ecclesiastes 5:19, every man also to whom God hath given riches and wealth, and hath given him power to eat thereof, and to take his portion, and to rejoice in his labor. What? This is the gift of God. Naalala ko noon, nung bago pa lamang ako sa bagong Kristiyano, minsan may narinig ako, pastor na nagbakasyon. Ang karnal naman. Pastor na nagbakasyon, hindi masama. May mga pagkakataon na pwede at dapat i-enjoy. At bahagi ito ng ating pagiging mabuting katiwala ng biyaya sa atin ng Diyos. 1 Timothy chapter 6 verse 17, as for the rich in this present age, sabi natin kanina, charge them that not to be haughty, nor to set their hopes on uncertain riches. Huwag daw maging mayabang, huwag tumiwala dun sa mga yaman na walang kasiguraduhan, madaling mawala. But on God, who richly provides us with everything to enjoy. Ang Diyos daw na nagbibigay ng mga bagay na pwedeng ma-enjoy, pero huwag kang titigil dun. At napakahalaga ng verse 18. They are to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share. So, kung gagawin mong memory verse, ang 1 Timothy 6:17, please isama mo ang verse 18. Kasi kung hanggang 17 ka lang, richly to enjoy. Amen, enjoy lang tayo. Hindi lang. Kasi merong verse 18 na dapat ay mayaman tayo sa gawang mabuti. No? So, tako tayo sa 9th commandment, ika-9 na utos.
And that is, thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Sa Tagalog, huwag kang sasaksi sa hindi katotohanan. Huwag kang sasaksi sa hindi katotohanan. Unawain natin. The specific context for this commandment is a judicial setting. Ayan, mahalaga ho ito. Para mas ma-appreciate ho natin yung lingwahe. Bakit sinabi yan na huwag kang sasaksi sa hindi totoo? Hindi ba, Brother Paul, ang ikasyam na utos, thou shalt not lie, huwag kang magsisinungaling? It is that, pero particularly dito ay merong setting. Ang setting ito ay judicial. Ibig sabihin, may kinalaman sa batas, legal. May isipin nyo ang isang korte. Okay? Korte. It oversees the legal testimony a witness offers in a public trial in the presence of a jury. So yun yung binibigyan pansin nito, yung pagbibigay ng legal testimony sa harapan ng hukom. Magbibigay patotoo ka patungkol sa isang bagay na nangyari o hindi nangyari, ay magbibigay ka ng iyong testimonyo. What God explicitly condemns in the 9th commandment is a false witness. An individual who provides untrue testimony against anyone charged with a crime. So ito yung sana mas maunawaan. Oh, yun pala. Hindi basta huwag kang magsisinungaling, kung hindi ang pinaka-setting ng 9th commandment ng utos na ito ng Panginoon ay kinukondena ng Diyos yung mga nagbibigay ng hindi tamang patotoo. Naaalala nyo sa ating Panginoong Hesukristo, wala silang masabi. Anong kung ginawa nila? Kumuha sila ng mga false witnesses. Ganun din, laban din kay Apostol Pablo. So yung magsasabing, ay opo, nakita ko po, siya ang kumuha. Pero alam niya na hindi naman talaga siya ang kumuha. Okay? Ngayon, inuhin pa natin, bakit mahalaga ito? Note, to have a better understanding about this command, it is good to know the justice system in the ancient times. Isa ho sa pinagkakalibangan ngayon ng aking asawa, si Sister Jonah, ang manood ng mga detective, forensic documentaries and so on, na ngayon sa simpleng, yung kinukwento niya sa akin minsan, dahil lang naapak, walang ibang ebidensya, meron lang kamatis na naapakan yung kriminal. Dahil sa kamatis na naapakan, nahuli siya. Kasi yung marka ng sapatos, saan tumutubo yung ganung kamatis, and so on, tinrace nila, and may DNA, minsan isang buhok lang, nahuhuli ang kriminal. Meron pang kunento si Sister Jonah, wala daw fingerprint. Ang ginawa nung kriminal, naghubad yata ng sapatos at saka medyas, inilagay yung medyas sa kamay para walang fingerprint. Ano siya nakuha? Footprint. Huli siya sa marka ng paa. Now, manghang-mangha tayo kung paano nahuhuli ang mga kriminal sa ngayon using forensic. Pero dati walang ganun. Wala. So, sana makita ho natin, during that era, people facing criminal charges had very few rights. Instead of being considered innocent until proven guilty, they were viewed as guilty until they could show they were innocent. Yun yung kalagayan noon. This is not particularly in Israel, pero lalo na in ancient times. Again, hindi malabo na basta merong lalo na yung mga nobilities ng isang lugar o isang kaharian at meron nakita niya lang isang tao na titingnan siya ng hindi maganda, pwede niya lang sabihan ng kung ano-ano at huhulihin na yon. At dahil mataas ang kanyang ranggo, ano mangyayari? Parusa agad. So, again, napakaraming pag-abuso. Yes, merong form of legal system, pero maraming pag-abuso ang nangyayari kahit na inosente ang mga pinagbibintangan. There were few established standards for how evidence should be presented, and occasionally the accused lacked the opportunity to defend themselves. Madalang na nagkakaroon ng pagkakataon na
makapagdepensa yung inaakusahan. Lalo na kapag merong caste system, yung nasa taas na ranggo, maniniwala ba kayo sa isang Indio? Ngayon na, wala na. At madalas, yung salita nung mas mataas ang kalagayan, ranggo o nakapag-aral, o mayaman, yun ang binibigyan agad ng pansin. So muli, yun ay napakamapang. At salamat sa Diyos, hindi perpekto ang justice system natin, pero salamat sa Diyos, hindi tayo nabubuhay sa ganong kalagayan. Pero yung mga tao noon, ganon ang kalagayan. Furthermore, the majority of ancient courts were ready to convict an individual based on the testimony of a single witness. Again, ito yung kalagayan nung una. Konting sabi lang. Lalo na nga kung nasa mataas na level ng lipunan, yung inakusahan ay considered agad na guilty. Guilty agad. Now, undoubtedly, this entire legal system was often, madalas nami-misuse, which is why God praised the 9th commandment as He did. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. So nakita nyo ngayon yung bigat nito. Okay? Sa panahon na ang paglilitis ay nakasalalay sa testimonyo ng nakakita. At napaka-prone nito na ma-misuse or ma-abuse. Wala lang, bigla ka lang sasabihin, siya po, sinubukan niyo po akong kung anong gusto gawin. Wala na, huhulihin ka na and mahigit sa malamang itatrato ka ng guilty. Naaalala niyo si Joseph? Yung misis ni Potiphar ang nagsusubok. Pero isang salita lang ni Mrs. Potiphar, ano nangyari? Kulong agad. So that's just an example na hindi na-apply yung thou shalt not bear false witness. Well, given na wala pa yung commandment ng time na yun, pero makikita natin na kasinungalingan yung sinabi nung ni Mrs. Potiphar. Before forensic evidence existed, most cases relied on the witness. So doon nakasalalay on the witness or witnesses. Madalas, it often became a matter of one person's word against another's. And since many crimes were seen as capital offenses, the defendant's life was at stake often. Again, siguro nakapanood na kayo nun, nagnakaw ka lang ng mansanas, anong parusa? Putol kamay. Mansanas lang yung kinuha mo, ha? Putol kamay. Paano pag yung medyo mga malalaking kasalanan na ibibintang, krimen na ibibintang, madaling mag-elevate yun sa putol, ulo. So malaki ang at stake. So sana makita nyo ho, yung ganda, yung wisdom ng Diyos doon sa pagbibigay niya ng kautusan, thou shalt not bear false witness. God in His wisdom and righteousness have given directives to His covenant people to avoid this kind of abuse. So, again, hindi yung mga nilarawan natin kanina ay hindi sa Israel, kundi sa pangkalawakan, sa nakakarami. And again, inside Egypt, with example nga ni Potiphar, kung saan galing ang Israel, malamang ganun ang kanilang nakikita araw-araw. Lalo na nung enslaved na sila in Egypt. Ngayon, inilabas na ng Diyos ang Israel sa Egypt, and they are His covenant people, at gusto niya mamukod-tangi ang bayan na ito na handon ang kabanalan sa kanila, at binigay niya ang kautusan na ito sa kanila. Deuteronomy 19 verse 15, ang sabi, a single witness shall not suffice against a person for any crime or for any wrong in connection with any offense that he has committed. Only on the evidence of 2 witnesses or of 3 witnesses shall a charge be established. So nakita niyo yung protection doon? Hindi pwedeng isa lang.
Halimbawa, akusahan ko si Brother Dave. Si Brother Dave po, kinuha yung sasakyan namin. Okay, Brother Dave, dahil sa patotoo ni Brother Paul, kulong ka ngayon. Yari, kahit sino na, ay pwedeng i-frame up. Pwede nang akusahan. Lalo na kapag yung isang tao ay nakakompetensya mo o yung isang tao ay nakagalit mo, napakadali. Pero yung wisdom na kabanalan ng Panginoon na pinapakita rito, a single witness shall not suffice against a person for any crime or for any wrong in connection with any offense that he has committed. Only on the evidence of 2 witnesses or 3 witnesses shall a charge be established. So at least 2 or 3 na saksi, doon gugulong di umano yung kaso. This was especially important in a trial for capital offense. No one could be put to death by a single witness. Lalo na kapag ang kaso ay talagang matindi na magwawarrant ng death penalty, at least 2 saksi. Deuteronomy 17:6, on the evidence of 2 witnesses or 3 witnesses, the one who is to die shall be put to death. A person shall not be put to death on the evidence of 1 witness. Pag isa lang, hindi maki-carry out ang death penalty. At least 2 or 3. Another safeguard was related to carrying out the sentence. Isa pa sa safeguard ay ito. Kung paano, okay, kinasuhan, inihabla, merong witnesses, at ngayon ay hahatulang mamatay. Anong isa sa mga paraan ng death penalty sa Israel? Babatuhin hanggang mamatay. At ang sabi sa Deuteronomy 17:7, the hand of the witnesses shall be first against him to put him to death, and afterward the hand of all the people, so you shall purge the evil from your midst. Yun daw kamay nung saksi ang unang babato. Ang ganda yung sinabi, this was crucial from protection because accusing someone is one thing, but carrying out a death sentence is completely different matter. Madaling magbintang, binintangan na, pero ikaw yung unang babato. At hindi lang yun, meron pang isa pang protection dyan. Muli, sana maalala nyo, ibang klaseng panahon. Itong walang mga kontratang pinipirmahan, walang mga CCTV, walang mga fingerprint, walang voice recording, walang so on and so forth. Ibang-iba. So sana makita nyo itong maaaring marami tayong pwedeng paano pag ganito, pero ito ay napakagandang proteksyon na at napaka-wise na kumpara sa ano ang nag-i-exist sa labas ng Israel. Now, hindi lamang yun. Another safety feature of this legal system is this. Isa pang safety feature ito. Deuteronomy 19:16. If a false witness rise up against any man to testify against him that which is wrong. Sa madaling salita, hindi totoo. Nagbintang lang siya. At gusto niyang maparusahan yung taong yun na pinagbibintangan niya, gumawa-gawa lang siya ng kwento. Verse 17, then both the men between whom the controversy is shall stand before the Lord, before the priests and the judges, they which shall be in those days, and the judges shall make diligent inquisition, and behold, if the witness be false witness and hath testified falsely against his brother. So, merong investigation pa rin na mangyayari. Meron pa rin pangangarap ng ebidensya as it is available. Pero pag napatunayan, halimbawa nga, inakusahan ko si Brother Dave, ninakaw ni Brother Dave yung kotse ko, yung sasakyan ko, pero nag-imbestiga. Anong ninakaw, Brother Paul? Hayan, no, nasa parking lot nyo. Yung susi nasa iyo. Naimbestigahan, napatunayan na piniprame up ko lang si Brother Dave. Anong mangyayari? Then shall ye do unto him as he had thought to be done unto his brother.
Halimbawa, tinanong, okay, Paul Lito Jose, inaakusahan mo si Dave Paule na ninakaw ang iyong sasakyan. Opo, dinakaw po niya. Anong gusto mong mangyari kay Brother Dave? Dapat bigyan niya ako ng 3 sasakyan. Yun yung hinihiling ko. Anong sabi? Pag napatunayan daw na hindi totoo to, yung parusa na gusto kong gawin sa kanya, yun ang gagawin sa akin. So shall thou put evil away from among you, and those which remain shall hear and fear, and shall henceforth commit no more any such evil among you. Ganda, ang tindi ng wisdom ng Panginoon. Yung parusa na gusto mong gawin doon sa inaakusahan mo, pag inimbestigahan, napatunayang mali, ay yun ang parusang ipapataw sa iyo. So muli ho, ay ang tindi ng wisdom. So sana makita ito yung background ng utos na thou shalt not bear false witness. Dahil napakadali na magsinungaling, at yung pagsisinungaling na pinapatungkulan nito ay hindi lang basta pagsisinungaling na walang biktima, kundi pagsisinungaling na merong mapapahamak. If the allegations proved to be false, the accuser was punished or to be punished. Siya ay parurusahan ng parusang gusto niya mangyari doon sa kanyang inaakusahan. These legal measures were created to defend the innocent against injustice. God's community was not permitted to falsely accuse one another. At nahadun yung ganda, thou shalt not bear false witness against thy neighbor. So again, mas specific yon, particularly your neighbor in that Jewish community, yung people ng Panginoon, that covenant people of God, Israel, and by extended application sa kapwa natin, sa kanino mang kapwa. Zacharias chapter 8 verse 16 ang sabi, these are the things that ye shall do. Speak the truth to one another. Render in your gates judgments that are true, and make for peace. So nandito, nagbibigay ng utos ang Panginoon sa Israel, dapat daw speak the truth. So this is the contrary ng, ito yung kabaligtaran. Kung ang ikasyam na utos, huwag kang magsisinungaling, huwag kang sasaksi sa hindi totoo, ang positive noon ay ang sasabihin natin ay totoo. Do not devise evil in your hearts against one another. Love no false oath, for all these things I hate, declares the Lord. Huwag daw mahalin ng anumang kasinungalingan o anumang hindi katotohanan. So these principles are still important for trials today, whether civil or ecclesiastical. Ito ay mahalaga, maging sa korte man, huwag sasaksi sa hindi totoo. Meron talagang mga tao, talagang layunin nila na mamera. Ang layunin nila ay gumawa ng kaparaanan para magsabi man ng hindi totoo o para maperahan ang iba. Isa ho sa madalas ko napapanood ngayon sa social media ay yung mga taong biglang o-overtake sa'yo. Pagka-overtake sa'yo, biglang pepreno, ano mangyari? Mababangga mo. Dahil nabangga mo sila, hihingan ka ng pera. Yun yung modus. At ngayon, pag nagdemanda ka, sasabihin pag dumating yung mga pulis, talaga naman, sino tumama? Ikaw yung tumama. So, kaya ho, muli, maganda na meron tayo mga dashcam. Nevertheless, ang punto ay ito, sa panahon natin ngayon, ito ay napakahalaga, hindi lamang sa panahon natin ngayon sa korte, kung hindi maging sa iglesia. This is to be applied in the steps of church discipline. Matthew chapter 18, verse 15, if your brother sins against you, by the way, alala ko lang, hindi ito yung lesson, pero gusto ko lang, para lang pag-isipan nyo ho, kausap ko isang kapatid natin sa Panginoon at medyo pinag-i-strugglean namin ng mga bagay na may kinalaman dito. At ito yung pinoint out ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, if your brother sin against you, isa sa mga kailangang i-identify kapag merong friction
sa dalawang magkapatid sa Panginoon, i-identify may kasalanan ba? O hindi mo lang type? At sana makuha niyo yung ibig sabihin. Minsan kasi, di ko type yung joke niya. Ayan na, simula na ng, hindi mo lang type. Pero tanong, may kasalanan ba? So, minsan kailangan natin bigyan pansin nyo. So, balik tayo dito. If your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother. Again, ang goal is to gain your brother. Now, but if he does not listen, ano daw? Take one or two other along with you, that every charge may be established by what? The evidence of 2 or 3 witnesses. Kasi muli, maging sa loob ng church ang daling mag-akusa. Ngayon, hindi talaga ayaw. Hindi, wala akong ginawa. Magsama ng dalawa o isa pa o dalawang saksi. Baka mamaya naman talaga, yung naghahabla, yung offended, ang talagang offender. Nakuha natin para ma-establish ang ebidensya between 2 or 3 witnesses. It not only addresses the specific sin stated but also governs. Oh, by the way, sorry, medyo uwan tayo. So nakita ho natin dito no, yung ganda nung kautosan. So specifically, ang ikasyam na utos ay may patungkol sa context ng korte. Okay? But it also covers every false of lying. Doon sa, kung naalala niyo ho, yung ating pag-aaral kung paano unawain ang mga utos, ay merong rule of categories. Ano ibig sabihin? It not only addresses the specific sin stated, but also governs all preceding sins that leads to it, or that lead to it, or as well as the lesser sins associated with that category. Okay? Hindi pwede sabihin, Brother Paul, ang sabi, wag sasaksi sa hindi totoo. Hindi naman ako sumasaksi sa hindi totoo. Hindi ko naman siya hinahabla. Hindi naman ako tumatayo sa korte laban sa kanya, nagbibigay ng hindi totoong testimonya. Nagpo-post lang naman ako online. Fake news lang naman, wala sa korte 'yon. So hindi ba saklaw 'yon? Ayan. So ang ikasyam na utos, yes, particularly in context, ay may kinalaman sa nangyayari sa loob ng legal system. Pero in application, ito ay tumutukoy sa lahat ng uri. The essence of the ninth commandment is that God bans every kind of falsehoods. Ayaw ng Diyos lahat ng anumang kasinungalingan. Ayaw ng Diyos sa lahat ng anumang hindi totoo. So ito man ay nasa korte, ito man ay nasa social media, ito man ay nasa text, ito man ay nasa anumang mga aspeto, pero anumang kasinungalingan ay ayaw ng Panginoon. Hosea chapter 4 verse 2, by swearing and lying and killing and stealing and committing adultery, they break out and blood toucheth blood. So again, nandito yung swearing, nandito yung lying, killing, stealing, committing adultery. Hindi ito yung eksaktong 10 commandments, pero makikita natin, nire-reflect nung sinasabi ni Hosea, yung mga kasalanan ng Israel ay mga paglabag sa 10 utos. And clearly, yung lying dyan ay yung sa ikasyam na utos. By the way, yung ginamit dito ni Hosea na word na lying ay kaiba sa Exodus chapter 20 verse 16. Thou shalt not bear false witness. Yung false witness doon, iba ang Hebrew word. At dito sa Hosea, yung word na lying ay iba rin. Pero dito sa Hosea, ang mas ginamit na Hebrew word dito is more general. Mainly falsehood. Anumang hindi katotohanan ay ayaw ng Diyos. Sabi ni Phil Ryken, Hosea was clearly referring to the 10 Commandments, but rather than using the Hebrew term for false testimony, shakar, he used a more general word that refers to any kind of lying, kakash. The 9th commandment means you shall not lie. Yun yung pinakapunto. So, hindi palusot na, Paul, context niyan sa korte, wala naman sa korte, okay lang. No. Ang sakop nito ay lahat ng uri ng pagsisinungaling.
The ninth commandment means you shall not lie. It is not just about the false testimony that people give in court, but also about the lies they tell their neighbors over the backyard fence and the rumors they whisper between the pews at the church. So ito man ay kasinungalingan na ibinubulong mo sa iyong kapitbahay or sa mga sabi-sabi sa loob ng iglesia. Ito ay pinagbabawal o sakop ng ikasyam na utos, thou shalt not bear false witness. Sumasaksi ka sa hindi totoo. There are many different ways of lying. Maraming paraan ng pagsisinungaling. Yating kaya kung paano yung stealing, yung pagnanakaw ay nangyayari sa napakaraming paraan, ganoon naman ang pagsisinungaling. Yung word na equivocation, meaning ambiguousness or vagueness. May mga taong purposefully ginagawang malabo ang usapan. Talagang ang punto nila ay maging malabo para ano? Meron silang, pag hindi nangyari yung gusto nila, meron silang lulusutan. Invention, hindi mali na mag-imbento, hindi yun tinutukoy diyan, pero you are creating or imagining na mga lumilikha ka ng kwento. Walang kabasi-basihan, walang pero lilikha ka ng kwento. Imahinasyon mo lang. Falsification, pagmamali, fabrication, forgery or distortion. Merong falsification of public documents. Minsan, nakasakay ako sa jeep. Kitang-kita ko, nilabas ng lalaki yung folder niya, ay yung envelope niya, and then inilabas niya ang diploma. Naging curious ako kasi yung diploma niya ay pangalan ng school kung saan ako graduate, high school. Pero nagtataka ako, may tapal-tapal. May tapal yung diploma, tapal yung pangalan, tapal yung petsa, tapal yung ganito. Ano kayang gagawin niya sa diplomang may tapal-tapal? Saan ka kumuha ng lisensya? Sa LTO? Hindi, sa Quiapo. Quiapo Driving School. Forgery, distortion ng mga dokumento at isa pang malakihan ay yung ano tinatawag nila dito? Revisionism ba? Hindi. Nire-redefine ng history. Anong tawag doon? May technical term yun. Nire-redefine ng history. Revisionism. Oo. Which is nangyayari sa panahon natin ngayon. Na yung mga namatay na yung generation na nakasaksi nung nangyayari. Ngayon, nire-revise nila yung history. Hindi naman talaga masama. Maganda nga. Ito yung mga magandang ginawa. Nire-revise ang history. Misrepresentation, ito. At may mga pagkakataon na mga Kristiyano ay nagiging guilty rito. Mini-misrepresent. Ginagawa ng caricature. Hindi na mga Kristiyano. For example, yung mga taong ayaw sa pagiging soberano ng Diyos sa kaligtasan. Ibig sabihin mo, ang Diyos, yung tao gusto nang maligtas, as in gusto niyang manampalataya kay Kristo, pero dahil hindi siya pinili ng Diyos, ayawan siya ng Panginoon. That is caricature. Walang ganun sa Bible. They're misrepresenting. At minsan, maging ang mga Kristiyano guilty sa ganun. Na-appreciate ko yun, si James White. Na-appreciate ko si James White. Minsan, meron siyang kadebate nang sabi niya, ayokong ma-misrepresent ko yung kalaban ko. At bago siya makipagdebate, talagang binabasa niya yung mga aklat na sinulat nung kadebate niya. Kasi gusto ko talagang maunawaan kung ano ang pinapresent niya, hindi lang yung anong akala ko sa sinasabi niya. So, proper presentation. Maging sa mga, again, yung mga kultong relihiyon, i-avoid natin na i-misrepresent sila. As much as we could, we must be very accurate sa ito ang paniniwala nila.
Okay? At hindi lang yung basta likhang isip or akala lang natin. Next, propaganda. Ayan, madalas yan. Lalo na pag madalas na nagagamit yan pag panahon ng gera, propaganda, pinapaniwala ang mga tao. Misinformation or fake news. Nagkakalat ng maling impormasyon. Naalala niyo ho, yung totoong storya to, yung hapon na naiwan sa mga bulubundukin ng, ano ba? Mindanao ba o Bataan somewhere? Na after 20 years na ng gera, lumalaban pa rin. Tapos sinasabihan, naglalagay ng malaking trompa, nagsasabog ng mga leaflets na sinasabing tapos na ang gera. Ang sabi nung, hindi, propaganda lang to. Hindi pwedeng matalo ang akala niya propaganda. Okay, so misinformation, fake news. Embellishing, ayan. Kahapon lang may binabasa ako na yung resume ay ini-embellish. Pinapaganda, pinapakinang, ini-exaggerate yung mga mabubuting mga bagay. Embellishing. Well, I know you can think of many other things na pwedeng magbigay ng maling impormasyon, magsinungaling. The goal of all this is to hide or to distort the truth, often to create favor toward the deceiver. Ang goal ng lahat ng ito ay itago ang katotohanan or pilipitin ang katotohanan at madalas yun ay para sa benepisyo nung nagsisinungaling. Benepisyo nung nagdadaya. Bakit may false advertisement? Kasi sinungalingan yun. False advertisement dahil gusto niya ang dumami ang pera. Kumita ng malaki. So kailangan nating maging maingat sa bagay na ito. Again, to quote Frieder Reichen, we overstate our accomplishments, putting ourselves in the best possible light. At the same time, we exaggerate other people's failings, thinking and saying the worst about others. Sorry po, naalala ko lang tuloy. Yung sinabi dyan na we overstate our account. Ewan ko kung napanood yun na yun sa social media, na merong babae, tingin ko Indian descent yung babae, at nagre-record siya ng video, and I think yung video na yun ay pag-a-apply sa isang mataas na kolehiyo or universidad. Or I don't know kung universidad, mukha siyang magka-college pa lang, hindi siya mukhang matanda na. Mukhang mag-a-apply siya sa mataas na university ng kanilang bayan. At nahandun siya, nakaupo yung nanay at tatay niya. Napanood niyo na ba yan? Sabi niya, well, ako po gumigising ako ng 5 a.m. Tawa yung nanay niya. And pagkagising ko, mag-exercise ako, tawa ulit yung nanay niya. Yun yung video yung ipapasa niya. Pero alam nung nanay niya, hindi ganun yung anak ko. Kaya tumatawa yung nanay, sinisiko niya na yung nanay niya. Again, ini-embellish. Overstating our accomplishments, putting ourselves in the best possible light. At the same time, ini-exaggerate yung pagpalya ng iba. So let us be very careful. May mga pagkakataon na nakikinig ako sa ilang mga tao na sadly, alam ko yung pangyayari, pero pag sinasaysay nila yung kamalian ng iba, yung number 10 nagiging number 20 na. So, let us be careful. We mislead, misquote, or misinterpret. Ayan, lalo na ho sa mga quotations. We twist people's words, taking things out of context. In this and many other ways, we exchange the truth for a lie. So we must be very careful sa mga bagay-bagay na ating sinasabi, even pinopost online. Muli ho, hindi ganun kagandang source ng balita ang social media. Let us be careful sa mga baka maging instrumento tayo ng pagkakalat ng fake news. Again, let me close with this. God has given us the capacity to speak so that we can use our words to praise Him and to bless others. However, our speech is corrupted by our sin, so it has the power to do great
damage. At isa sa mga paraan that it can do great damage, again, going back dun sa context and thou shalt not bear false witness, ang tinding damage ang mangyayari kapag yung pinagbintangan ay mapaparusahan dahil sa maling bintang. Hindi totoong bintang. So great damage po yun. So ang ating binigay ng Diyos sa atin, hindi para magsaysay ng mga walang katotohanan, kundi para mawalhati siya sa pamamagitan ng pagiging totoo sa lahat ng ating mga sinasabi. One of the greatest way we can harm and create great damage with our words is by lying. Isa sa mga kaparaanan ay kapag tayo ay nagsisinungaling. Meron po ba may tanong? Question? Meron po bang tinamaan? Meron ako napakinggan minsan na isang komedyante, sabi niya, hindi mo na may iwasan magsinungaling. Kung may asawa ka na, for 2 months, makapagsisinungaling ka. Para bang assumed agad, na parang katanggap-tanggap agad ang pagsisinungaling. So muli ho, nawa, tulungan tayo ng Panginoon. Wala sa atin na may malinis na konsensya dito. At lahat tayo ay nakakalabag dito. And hopefully ma-expose, makita natin yung bigat nito. Pero ang magandang katotohanan ay merong kordero na ng Diyos na naghuhugas ng kasalanan. At isa sa mga hinugasan niya at huhugasan niya ay ang kasalanan ng pagsisinungaling. Question po? Kay online. Sa online po, sa Facebook, galing po kay Brother Jasnel. Ang question niya po is flattery a form of lying? Sorry po. Is flattery a form of lying? Sinusubukan ko alalahanin ang pinaka-definition ng flattery. Ano ba pinaka-definition ng flattery? Ito po, according po sa act of praising someone often in a way that is not sincere because you want something from them. Yung isa pa pong meaning dito, sa Google po ito, excessive and insincere praise given especially to further one's own interests. Almost the same. Almost the same, yes. Well, we could say na ang isa sa mga delikado diyan, again, ay nahandoon yung excessive. Now, kung talagang halimbawa, maganda man talaga, sabi mo, maganda ka. Pero kung ang layunin ay para may makuha ka, and then i-exaggerate mo yung mga bagay-bagay, I think, isa doon sa embellishment, yung isa sa bahagi ng pagsisinungaling, yung embellishment, na lalo na meron kang motibo sa likuran, hindi lang just saying something that is true, but you're overstating the truth, napakagaling mo, talagang mahusay ka, ang gusto mo lang ay malibre ka, ang gusto mo lang ay mabigyan ka ng pabor. So maaaring may sabihin, minsan kasi ang mahirap doon, maaaring may touch of truth. Maaaring magaling naman talaga, may galing, pero ine-exaggerate mo dahil meron kang gustong makuha. So dahan doon mayroon siyang maling motibo, at kung dahan doon yung pagdadagdag, pag-i-embellish, ay nalalagay nga siya doon sa ilalim ng kasalanan ng pagsisinungaling. Meron pa ho ba? Sister Pinky? Tanong ko lang po, Brother Paul, yung sa pagninegosyo po, kadalasan po kasi na halimbawa po ay sabi po ng kliyente mo hanggang doon na lang siya. Tapos ang isasagot mo po ay malulugi ka na, lugi na. Pero nilalagay mo lang yung sarili mo sa gitna na hindi siya bumaba pa doon sa binibigay mo. Ano po yung masasabi mo po doon? Lying po ba yun? Well, kung yun po ang pagbabasihan, kasinungalingan na malulugi. So kasinungalingan yun. Siguro ang the best way na pwede, hanggang doon lang po talaga. Tingin ko it will connote the same thing. Hindi na pwedeng bumaba kasi malulugi,
So rather than saying that na hindi totoo, kasi may kita pa rin naman eh. Kahit, for example, suntok sa buwan na figure, ang hinihingi mo ay 350. Nasabi niya, hindi, 250 na lang. Ay hindi, malulugi. Yung pala, meron pa rin namang kita. So hindi lugi, kasi meron pa rin namang kita. Pero pwede mong sabihin, hindi, hanggang 300 lang talaga. Kaysa sabihin natin na malulugi. So ang punto ko, may tatawid natin yung same, hanggang doon lang, na hindi natin kakailanganing sinungaling. Ngayon, tinawaran ng 150, hindi, lugi talaga. Lugi dyan pag ano. So, let's maging honest, maging doon sa business. Kaya sabihin natin malulugi, sabihin hindi pwede. Hindi kaya. Totoo, hindi kaya. Hindi ko kayang ibigay doon. Dahil business to, kailangan may kita, meron kaming buffer ng kita na kailangan para pang pasweldo and so on. So, yun po. Or Daryl? Siguro last na po bago tayo mag-break time. Paano po yung mga examples ng mga white lies? Sa Bible, merong mga ilang mga pagkakataon doon na yung mga forefathers ay sina Abraham, 'di ba? Meron sila mga white lying na ginawa. Paano po kaya 'yun? Kumbaga, sabihin natin, marang hindi man example nila, pero meron kang good purpose for lying. Kaya siya tinawag na white lie. Mako-consider ba yon as lying or justified ba yung lying? Okay, thank you. A very good question. Actually, I was assuming nalalabas yung question na yon dahil kung merong madalas na nagiging kung saan bumabagsak ang marami sa atin ay doon sa mga aspeto na yon ng pagsasabi ng sinatawag nga na white lies, or sabi ng iba, wala namang masasaktan, wala namang mapapahamak, pero hindi pa rin katotohanan. Or actually, Brother Paul, makakabuti pa, makakaganda kapag nagsinungaling. Again, maliwanag ang salita ng Diyos, huwag tayong sasaksi sa hindi totoo. And nasabi ho ni Brother Daryl do sa question, merong mga example sa Biblia. Ano yung example ni Abraham? Doon yung example na isa sa nasa isip ko si Peter. Nung tinanong siya, di ba kasama ka ni Jesus? Sabi ni Peter, no, hindi ko kilala yan. Hindi. So para maingatan yung kanyang sariling buhay. And in both cases, sa lahat ng yun, lalo paging si Jacob, na kanyang pagsisinungaling, yes, nasa ilalim ng soberanong kamay ng Panginoon, si Jacob ang nakatanggap ng blessing mula kay Isaac, pero hindi pa rin guiltless itong mga taong ito sa kanilang mga kasalanan. So, white lies are still lies. Kahit anong kulay pa yan, you may use the color of the rainbow, but it's still a lie. And as a general rule, ay dapat tong iwasan. Yes, alam ko pwede tayong mag-isip ng certain scenarios na kung saan maaaring, naalala ko, Brother Paul, may naghahanap sa anak mo, papatayin yung anak mo, tapos alam mo yung anak mo nagtatago doon sa kwarto, tanong ka, nakita mo ba si Timmy? Anong sasabihin mo, Brother Paul? Ang sasabihin ko, hindi. Puprotektahan ko yung anak ko at maaaring malagay yun sa self-defense para maingatan siya. Parang katulad sa pagpatay. Okay? So may mga bagay na pwede at dapat pag-usapan patungkol doon, pero as a general rule ay ang maging goal ho natin is to be honest in all our sa lahat ng ating mga salita. So quickly lamang po, baka nakalimutan ko tingnan. Merong sa text. May kinalaman ho doon sa thou shalt not steal. Pastor, nagpapabili ng sasakyan, relo, etc. sa members using the Bible para matakot o mag-guilty. Okay ba? Hindi po okay yun. Parang hold up using the Bible instead ng baril. Yes, so no. Ngayon, kung ang church talaga ay, halimbawa, ang church talaga ay magdesisyon
Katulad ang church, nagdesisyon na ibili si Brother Paul ng relo nung nakaraang birthday ko. Purihin ng Panginoon. Pero yung iba yung nanggi-guilt trip yung pastor para pilipitin yung mga miyembro, and then kukuha ng isang hulugang sasakyan. Guess what? Sino naguhulog? Ang church. Kung gusto ng pastor na kumuha ng hulugang sasakyan, ay panghulog niya yung sweldo niya. May sweldo yung pastor eh. Diba? Bakit yung church? At magulat-gulat ako, 80 mil yung sweldo ng pastor sa church, tapos yung church pa ang maghuhulog nung sasakyan niya. Yes, mayroong mga grabe. Ang nakakaalam ng totoo pero hindi nagsasalita ay pagsisinungaling din yun, di ba? Kailangan nating bigyan ng maraming mga sitwasyon. So, to provide a general statement, may mga pagkakataon talaga na ang kasalanan ay hindi lang sa pagsasalita o hindi sa hindi pagsasalita. So may mga pagkakataon ho na ganon. Mali ang itinuturo ng pastor pero hindi kumikibo ang mga member na nakakaalam ng totoo. Okay lang ba yun? Hindi po. Hindi yun okay. Lie ba yun? Hindi siya lie. Pero meron silang hindi ginagawa sang-ayon sa salita ng Panginoon na kailangan nila as a loving member sa kanilang pastor na siya ay kausapin in a good and loving way. So tayo ho muna ay manalangin at para ho dumako tayo sa ating break time. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong mga salita. Salamat po, O Diyos, sa mga utos mo, Panginoon. Nakikita namin kung gaano kataas ang iyong karunungan at gaano ka rin kabuti upang ingatan, protektahan ang iyong mga mananampalataya. Tawa, tulungan mo kami na lalo pang mahalin ang iyong salita, particularly ang iyong mga kautusan. At ito, Panginoon, ay magkaroon ng epekto sa aming mga buhay. Ingatan mo po at pagpalain, maging ang aming time ng fellowship, ang pagkain, pagsasulusaluhan. Nagyan namin inaalala sa iyong aming mga kapatiran, mga mahal sa buhay na hando ng karamdaman, yun ang kahabagan. Lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Break time po tayo. 10:10. Balik po tayo para sa atin hong worship service.